Welcome back ulit sa ating channel. So ngayong araw pag-uusapan naman po natin o ibabahagi natin ang mga bagay na dapat mong iwasan sa pagre-renovate ng iyong bahay. Pag-aralan mga pangunahing listahan ng mga karaniwang pagkakamali sa pag-aayos ng bahay ng Feng Shui at siguraduhing iwasan ang mga ito sa iyong sariling pagre-renovate ng bahay. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click na rin ang ating notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. Number 1. Iwasan ng full glass front door. Ang full glass front door sa harapan na pintuan ay tiyak na hindi pinakamahusay na tampok ng Feng Shui. Palagi mong nais, di ba, ang isang matatag na pintuan at malakas sa harapan, isang pintuan na may pagkakataon at kapangyarihan na hindi lamang makaakit ng malakas na enerhiya at makapagbigay ng sustansya sa bahay, ngunit magagawang protektahan ang iyong bahay mula sa anumang papasok na potensyal na negatibong enerhiya. Kaya naman madalas iminumungkahi ng Feng Shui ang mga pintuan na gawa sa kahoy. Pangalawa, iwasan mo ang pagpili ng mga maling kulay ng Feng Shui. Sa Feng Shui, ang kulay ay itinuturing na isang ekspresyon ng isa sa 5 elemento ng Feng Shui. Kaya napakahalaga na pumili ng magagandang kulay para sa mga tiyak na lugar ng iyong bahay. Sa Feng Shui, ang kulay ay itinuturing na isang ekspresyon ng isa sa 5 elemento ng Feng Shui. Kaya napakahalaga na pumili ng magagandang kulay para sa mga tiyak na lugar ng iyong bahay. Maliban na lamang kung pipintahan mo ang iyong buong bahay ng isang neutral na kulay. Halimbawa, masamang Feng Shui na magkaroon ng isang malakas na kulay na asul o itim na kulay sa timog na lugar ng iyong tahanan, o di kaya naman ang sobrang pula o nagniningas na kulay na kahel sa east area. Iwasan din ng isang mahaba at makitid na pasilyo. Dahil ang isang mahaba at makitid na pasilyo sa bahay ay itinuturing na masamang Feng Shui dahil ang enerhiya ay may kombinasyon ng rushing sha qi at stagnant energy. Bagaman ang paglutas sa mga issue sa enerhiya ng isang mahaba at makitid na pasilyo ay usually handled ng mga simpleng pamamaraan sa pagde-decorate. Ang isang pangunahing solusyon ay idirekta mo ang ilang mga natural na liwanag sa pasilyo sa pamamagitan ng matalas na paggamit ng mga salamin. Iwasan din ang mga bedroom sa tabi ng garahe. Ng isang pangkalahatang tuntunin, ang isang silid tulugan sa tabi ng garahe ay hindi magandang Feng Shui sa 2 pangunahing dahilan. Una, ang mga garahe ay maraming paggalaw sa loob at labas na nakakagulo ng enerhiya. At ito mismo ang kabaliktaran na layunin para sa isang silid tulugan. Pangalawa, ang isang garahe ay karaniwang isang makalat na lugar at ang kalat sa anumang puwang ay nakagugulo ng enerhiya. Ang pagsama ng 2 problema, ang isang silid-tulugan sa tabi ng garahe ay mayroong isang hindi matatag na pundasyon ng enerhiya na hindi magsusulong ng magandang pamamahinga at pagtulog. Kaya naman sa isyong ito, ang paglipat ng iyong silid-tulugan sa ibang espasyo ay inirerekomendang solusyon. Kung hindi naman ito posible, ang mga lunas para sa isang silid-tulugan sa garahe ay tutuon sa isang kombinasyon of grounding the existing energy at pagpapabuti ng kalidad ng hangin. Banyo sa gitna ng bahay. Ang isang banyo ay sumisimbolo sa energy escaping at flowing palabas. Ay likas na may problema kapag nakaposisyon ito sa eksaktong sentro ng bahay. Sapagkat tinitingnan ng Feng Shui ang gitna ng bahay bilang puso nito na tinatawag ding yin-yang point. Ang iyong layunin ay magkaroon ng bukas na espasyo, magaan at naglalaman ng isang pakiramdam ng kagandahan. Sa Feng Shui, ang sentro ng iyong bahay ay isinasaalang-alang ding ang lugar na kung saan ang lahat ng iba pang mga guwa ay tumatanggap ng enerhiya. Banyo na nakaharap sa front door o sa harapan na pintuan. Sa Feng Shui, ang mga banyo ay itinuturing na isang lugar na kung saan ang enerhiya ay natutuyo palayo sa espasyo. At kaya naman ang isang banyo na nakaharap sa harapan na pintuan ay isang medyo malubhang problema sa Feng Shui dahil hinihikayat nito ang papasok na nourishing energy na agad ay maubos.
Ang sitwasyong ito ay medyo pangkaraniwan sa mga bagong tahanan na itinayo ng walang pagsasaalang-alang sa mga alituntunin ng Feng Shui. Tulad ng kapag ang isang maginhawang powder room, ang mga panauhin ay inilalagay off the foyer or pasukan. Gayunpaman, may mga solusyon para sa hamon na ito tulad ng paglikha ng isang malakas na focal point sa loob ng entryway upang gumuhit ng enerhiya palayo sa banyo. At ang pagsisikap upang mapagbuti ang Feng Shui sa loob ng banyo mismo ay mababawasan ang pagkawala ng energy. Hagdanan sa gitna ng bahay. Kung mayroon kang isang hagdanan sa gitna ng iyong tahanan or opisina, anuman ang disenyo nito, materyales at kulay na maaring nais mong makita sa pag-apply ng mga tiyak na Feng Shui cures upang mabalanse ang enerhiya nito. At bilang pangkalahatang tuntunin, ang isang hagdanan sa sentro ay hindi magandang Feng Shui at nangangailangan ng kaunting pag-aalaga at pansin. Ang sentro ng isang bahay ay effectively heart nito at ang isang hagdanan sa gitna ng isang bahay ay may posibilidad na panghawakan ang enerhiya. Ang mga solusyon na involved sa gitnang hagdanan ay ang pagtiyak na ang enerhiya sa paligid nito ay fully grounded. Halimbawa, ang pag-angkla ng lugar sa paligid ng hagdanan ng mga makabuluhang likhang sining o mga larawan ng pamilya ay makatutulong din na mapanghawakan ng enerhiya at mapatatag ito. Hagdan na nakaharap sa harapang pintuan or front door. Ang pangunahing pintuan ay tinatawag na bibig ng Qi sa Feng Shui. Kapag ang hagdanan ay nakaharap sa pangunahing pintuan ng direkta, ang enerhiya ng Feng Shui ay mabilis na aakyat or bababa sa hagdan. Kaya't maiiwan ang pangunahing palapag ng walang kinakailangang nutrisyon ng enerhiya ng Feng Shui. Kaya ang mga solusyon sa isang hagdanan na nakaharap sa harapan na pintuan ay kasama ang mga pangunahing pagpoposisyon ng likhang sining, halaman at salamin upang ma-redirect ang daloy ng enerhiya sa bahay. Panghuli, ang front door ay direktang nakatapat sa likuran na pintuan. Kapag nagsasanay ng Feng Shui kapaki-pakinabang na isipin ng Qi energy bilang tubig na dumadaloy sa iyong espasyo. Kung ang mga front door ay direktang nakahanay sa likod ng pintuan, obviously ang tubig ay maaring magwadali patungo sa iyong bahay ng walang pagdadahan-dahan to nourish the space. Kaya mahalaga na iwasan ang isang direktang pag-align ng harapan na pintuan sa likuran na pintuan. Ang ganitong bahay ay dapat iwasan kung ikaw ay namimili para sa isang bagong bahay. Ngunit ang iba't ibang mga lunas ay posible kung ang iyong tahanan ay may ganitong problema sa layout. Halimbawa, ang maingat na paglalagay ng mga kasangkapan sa bahay o buhay na halaman ay maaring makagambala sa daloy ng Qi at idirekta ito sa bahay sa halip na pahintulutan itong agad na makatakas. I like it. I want to keep it forever. Don't take it. It's very nice. It makes my back feel straight. It makes me relax. And it's very, very comfortable. Need relief for your back pain, hip pain, or related pains in your legs? Try Dr. Ho's Decompression Belt, a back pain relief innovation that really works. It's easy, portable, and effective. Just put the belt on, pump it up, and feel your spine straighten up while your back pain goes away. It helps to support your back, stretch tight muscles, and reduce pressure on painful discs and joints. It feels so good on your back. Be pain-free while you work, play, travel, and relax. Get long-lasting relief for your back pain, hip pain, and shooting leg pain. No appointments, no pills, just less pain, less bills. The Dr. Ho Belt is a professional back traction device recommended by doctors and loved by back patients everywhere. I think every patient with back pain should be wearing this belt. Feel good while standing, walking, relaxing at home, driving, doing housework, lifting, playing sports, and while laying down or sleeping.